Pakitago na lang ako sa pangalang Aloy. Nahihiya po akong aminin ang totoo kong pagkatao dahil sa napakalaking kasalanang nagawa ko na nagresulta sa kamatayan ng isang tao. Sir Neb, hindi po ako mayaman pero talagang gumastos ako para lang magantihan ang taong umagrabyado sa akin. Nalulung kasi ako sa online sabong. Nagkandabaon ako sa utang at nang minsang nakatsamba akong manalo ng malaki-laking halaga ay hindi yun binigay sa akin dahil malaki raw ang utang ko sa nagpatupada. Tinanggap ko na lang dahil kahit papano ay kabawasan yun sa utang ko. Ang masaklap lang ay nalaman ko sa ibang tao na hindi pala binawas ang panalo ko sa utang ko. Ang pinagkakalat pa raw ng walang ya ay kalahati ng tubo lang ang nabayaran ko. Marami pa siyang masasamang salita na pinakalat at nakarating sa akin. Galit na galit ako noon, Sir Neb. Gusto kong gumanti sa taong yon. Kaya nakagawa ako ng isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. May nakilala akong mangkukulam sa isang Facebook group. Binulag yata ako ng galit dahil nag-PM ako sa mangkukulam na yon at nagtanong kung magkano ang singil niya para sa pananakot sa isang tao. Mahaba at komplikado ang naging pag-uusap namin pero bandang huli ay nagka-interes ako sa isang pamarusa na inoffer niya sa akin. Kaya raw niyang padalhan ng demonyo yung taong kinagagalitan ko. Hindi biro ang halagang hiningi niya sa akin dahil delikado raw ang gagawin niya at maaari siyang balikan ng mga demonyo. Nabaon na naman ako sa utang pero wala akong pakialam. Makaraan ng ilang araw ay nabalitaan kong may kwentong kababalaghan daw yung taong kinagalitan ko. Nagpa-bless daw ng bahay dahil may nakitang mapulang tao na may sungay. Kinilabutan ako noong una pero natawa rin ako dahil yun na ang pinagawa ko doon sa mangkukulam. Sulit na sulit ang binayad ko, Sir Neb. Hindi nagtagal at albularyo na ang kinonsulta noong kaaway ko dahil napapadalas daw ang pagpapakita noong taong may sungay. Hindi naman makilala ng albularyong kinuha niya kung sino o ano ang gumagawa ng pagpaparusa dahil napakarami pala niyang kaaway. 2 taong pinahirapan ng demonyo yung kagalit kong yun. Umattend pa nga sa worship ng mga born again para daw ipag-pray over siya. Pero yun ang pinakamali niyang ginawa. Ilang araw matapos siyang ipag-pray over ay natagpuan na lang siyang walang buhay sa kwarto. Nakadilat at nakanganga. Nakadakot ang mga kamay sa kumot. Para daw takot na takot siya bago namatay. Sir Neb, hindi ko po kinatuwa na namatay siya. Hindi ko naman kasi akalain na ganoon katindi ang sasapitin niya. Hi Sir Neb, pa-shoutout naman po sa akin, Kelson ng Las Piñas. Pasensya na kung yan agad ang bungad. Tubong Mindoro talaga ako pero nagdodorm ako rito sa Las Piñas mula pa noong college ako. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa bangko at habang hindi ko pa kayang kumuha ng sariling bahay ay nagtsatsaga muna ako sa pagdodorm imbis na apartment. Mas mura kasi kapag ganito lang. Yung tungkol sa una kong dorm ang ikukwento ko. 19 years old lang ako nang tumira doon. First year college ako at syempre puro kami lalaki. Nung una ay medyo asar pa ako dahil sa kaburaraan nung ilang kasama ko pero katagalan ay nakasanayan ko na rin. Karaniwan ng amoy kulob, alimuom, baktol, amag at kung minsan pa nga ay mapanghi sa ibang part ng dorm dahil doon sa mga burarang border. Pero may isang pangyayari na yung isang border ay naging extreme ang amoy. Wala sa nabanggit ko ang bantot na dala niya. Yung sa kanya kasi buhay pa siya ay nangangamoy bulok na. Amoy sugat na bulok. Ang nakakapagtaka lang ay wala naman siyang sugat sa katawan. Usap-usapan nga na baka meron siyang STD kaya nagkaganoon yung amoy niya.
Iba-ibang antibiotic na yung iniinom na nireseta sa kanya ng kabarkadang medicine student. Tapos uminom pa nga siya nung tinunaw na detergent. Pero imbis na nawala, ay lalo lang bumaho yung amoy niya. Hindi na talaga namin matiis, kaya sapilitan na naming pinadala sa ospital. Sir Neb, hindi pala naging honest sa amin yung lalaking yun. Dahil doktor pa ang nagsabi na may tumatagas na nana at dugo sa puwetan niya. At doon nagmumula yung mabahong amoy. Magmula nang matignan siya ng doktor, ay lumaki yung tiyan ng lalaking yon at naghinala ang ilan sa amin na hindi talaga science ang kailangan niya, kundi albularyo. Naisip namin na baka kinukulam o binabarang na siya. Isang madaling araw ay nagulantang na lang kaming lahat sa sigaw ng lalaking yon. Kasunod noon ay kumalat ang napakabahong amoy sa buong dorm. Chaotic ang sumunod na pangyayari nang buksan ang kwarto niya. Hindi ko na po idedetalye, Sir Neb, dahil talagang makabaliktad sikmura. Sigawan talaga kami ron. Nag-alisan kaming lahat sa dorm at hinayaan ng may-ari na siyang mag-asikaso ng kalat at bangkay. Wala kaming masabing dahilan ng pagkakaganoon ng lalaking yon. Kagaya ng sabi ko, Sir Neb, hindi ko na lang idedetalye. Pero nung makita namin siya, ay duguan yung short niya at mula sa puwetan niya ay naglalabasan ang napakaraming insekto. Sabi nung isang pulis na rumisponde ay baka barang ang nangyari sa kanya. Wala na akong pakialam. Hindi ako nagstay sa dorm na yon pagkatapos nun. Parang kumapit sa lahat ng bagay na naroon yung bantot noong lalaki. Ang dami kong tinapon na damit dahil doon. Ako po si Jerome, Sir Neb. Nangyari po ito sa isa sa mga inupahan kong kwarto sa Pasay. Taong 2013, naghahanap ako noon ng murang kwartong paupahan. Sa Pasay ako nakahanap ng trabaho, kaya doon na rin ako naghanap ng kwartong pasok sa budget ko. Ayoko kasi sa bed space dahil masyadong maliit. Kaya naman nang makita ko yung room for rent na yon sa Pasay na nagkakahalaga lang ng 3,000 per month, ay agad kong kinuha. Common ng CR, ibig sabihin ay meron kang cashier. Kinuha ko pa rin yung kwarto dahil babae naman yung cashier ko sa CR. Binayaran ko agad yung advance at deposit. Refundable naman daw, sabi ng may-ari. Dahil ko konti lang yung gamit ko ay mabilis ko yung nailipat sa paupahan. Mula Makati ay pinagkasya ko lahat ng gamit sa taxi. Nung nasa loob na ng kwarto ang lahat ng gamit, ay una kong sinetap yung altar dahil balak kong magdasal mamayang gabi para magpasalamat sa Panginoon. Pagsapit ng gabi, matapos kumain ng hapunan, ay dumiretso na ako sa harap ng altar. Nakaluhod akong nanalangin habang hawak-hawak yung rosaryo. Habang taimtim na nananalangin, ay nakarinig ako na parang may bumubulong-bulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan noong una kasi parang halo-halong bulong. Yung mga bulong ay naging ibang lengguwahe. Latin at Espanyol ang naintindihan ko. Noong nangyari yon ay gusto ko nang imulat ang mga mata ko, pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa maaaring makita. Nanlamig yung mga buto ko at parang sasabog ang ulo ko na nanlalaki sa mga oras na yon. Papatapos na yung panalangin ko nung marinig kong sinasabayan ako nung nagsasalita. Nakakatakot yung boses niya at base sa pagsasalita niya ay parabang kinukutya niya pa yung mga sinasabi kong dasal. Gusto ko nang sumigaw pero parang naipit ang boses ko. Habang tumatagal, Sir Neb, ay parabang inuutusan niya ako na gawin ang ilang mahahalay na bagay. Hindi ko na lang po idedetalye dito kasi talagang nakakasuka at nakakapangilabot. Nagpatuloy yon at ayaw niya talaga akong lubayan. Maya-maya ay sinabi kong tinataboy ko siya in Jesus' name. Humalakhak lang yung boses. Marami daw pangalan ang Panginoon ko. Ganoon din daw siya. Kung talagang relihiyoso daw ako, ay magbanggit nga raw ako ng ibang pangalan na alam ko. Hindi ko siya pinakinggan, Sir Neb.
Paulit-ulit ko lang na sinasabi na tinataboy ko siya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilang ulit ko pang inusal yon hanggang sa tumigil na lang yung boses. Nagpasalamat ako sa Diyos na wala na yung demonyo. Kinaumagahan ay binawi ko sa landlady yung perang inabot ko. Mabuti na lang at hindi niya pa nagastos. Nung tanungin niya kung bakit aalis ako, ay tinapat ko siya. Sinabi ko sa kanya na may demonyo sa kwartong kanyang pinauupahan. Gerald po ang pangalan ko. Noong college ako, para makatipid sa gastos sa pamasahe, naisipan kong kumuha ng dorm. Sa tapat lang ng school na pinapasukan ko yung location, kaya pabor talaga sa akin. Maayos naman ang naging experience ko sa mga unang buwan. May mga pagkakataon lang na hindi ako makatulog. Pero sabi ng mga kaklase ko, baka namamahay lang daw ako. Hanggang sa may mga bagay na nga akong nararanasan na alam kong hindi normal. May mga gabi na nagigising ako sa kalagitnaan ng pagtulog at maririnig ang mahihinang iyak ng bata. Maraming bahay na kalapit yung dorm namin, kaya sabi ko sa sarili ko, baka kapitbahay lang na may bagong silang na anak. May time din na magigising ako dahil parang yumuyugyog yung kama. Una akala ko lindol lang, pero yung kama lang talaga ang gumagalaw. Hindi naman kasi ako matatakotin talaga. Iniisip ko lagi na may mga scientific explanation ang lahat ng bagay. Pero may isang gabi na nagpabago ng paniniwala ko. Friday yon. Pagod na pagod ako kasi yung last subject namin ng Friday ay PE. Pagbagsak ko sa kama, nakatulog na ako agad. Kalagitnaan ng gabi, nagising na naman ako. May umiiyak. Tapos gumagalaw na naman yung kama ko. Gusto ko sanang tumayo pero hindi ako makagalaw. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Pagtingin ko sa paanan ng kama, may isang sanggol na gumagapang sa kama ko. Lumapit siya sa paa ko, tapos kinagat-kagat niya yung mga daliri ko. Sobrang sakit ng kagat niya. Sumisigaw na ako pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Ilang saglit pa, tumingin ulit ako sa may paanan. Wala na yung sanggol. Tapos naramdaman ko na nakakagalaw na ako. Agad akong tumayo tapos ginising ko yung mga kasama ko sa dorm. Nakitabi ako sa kanila habang kinukwento yung nangyari. Sumunod na araw, kinausap ko yung bantay ng dorm. Sabi ko uuwi na lang ako sa amin. May emergency. Palusot ko lang yun. Ayokong sabihin na may nakita akong multong sanggol. Baka pagtawanan niya ako. Pero bago ako umalis, Sir Neb, inamin niya na noong 2004 daw, may natagpo ang nakabalot na patay na fetus sa plastic. Simula nun, wala nang tumatagal sa kwartong yon. Hapon nung araw ding yon, nag-iimpake ako nung marinig ko uli yung mga iyak. Parang naawa ako doon sa bata kasi hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. Bago ako umalis, nagtirik ako ng kandila sa ilalim ng kama. Pinagdasal ko rin yung bata. Habang nakaluhod, nararamdaman ko na parang may nanonood sa akin. Pero sa pagkakataong yon, Sir Neb, ay hindi na ako nakakaramdam ng takot. Hello po, Sir Neb. Ako nga pala si Colin. Itong kwentong binahagi ko ay naranasan ko nang minsang nagdodorm pa malapit sa U-Belt. Sa Los Baños, Laguna ako nakatira noong nag-aaral pa ako ng college. Ilang oras din ang kinakain ng biyahe, kaya nakiusap ako sa mga magulang ko na mag-dorm na lang ako. Siyempre nangako rin ako sa kanila na magpapakabait ako para hindi sila mangamba. May masasamang kwento kasi silang naririnig sa ibang mga magulang na yung mga nagdodorm daw sa Maynila ay naiimpluwensyahan ng mga kasama. Kung hindi daw pag-iinom ang ginagawa,
ay nagdadala daw ng lalaki sa dormitoryo. Napapayag ko rin naman ang mga magulang ko nang kausapin nila yung may-ari ng dorm. Meron kasing curfew yung dorm na yon at pinagbabawal ang pagpapapasok ng lalaki. Kay pinsan man o kapatid na lalaki ay talagang bawal. Sa isang kwarto ng dorm na yon ay may 2 double deck. 4 kami lahat sa isang kwarto. Yung 3 kong kasama ay malalapit lang ang inuuwian. Merong taga Cavite, Caloocan at Parañaque. Kaya naman umuuwi sila sa mga bahay nila tuwing weekend. Malungkot ako lagi kapag weekend kasi wala sila, pero kinasanayan ko na rin. Minsan 1 linggong nag-iisa ako sa kwarto at bumabagyo pa, biglang nawalan ng kuryente. Hinanap ko agad yung cellphone ko. Nung mahanap ko ay binuksan ko yung flashlight. Lalabas na sana ako ng pinto nang mabunggo ang ulo ko ng kung anumang bagay na nakabitin. Bagay na hindi ko naman napansin na naroon bago ako lumabas. Dahil sa pagkainis sa pagkakabunggo ay tinutukan ko ng ilaw ng flashlight yung bumunggo sa akin. Sir Neb, halos matanggal ang ngalangal ko sa pagtili dahil sa nakita ko. May babaeng nakasabit sa kisame. Nakalaylay ang leeg at dilat na dilat ang mata. Nakaluwa yung mahabang dila. Yung tingin ng nakadilat niyang mata ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. Papatakbo na sana ako nung biglang may bumagsak na kapirasong laman sa sahig. Yung tunog ay parang may basang-basang karning bumagsak tapos napisat. Nung tignan ko ay halos mahimatay ako sa nakita. Yung bumagsak kasi ay isang fetus. Siguradong sigurado ako dahil kitang-kita ko ang detalye. Nung mahimasmasan ako ay napapaligiran ako ng iba pang babae mula sa iba pang kwarto ng dormitoryo. Kinuwento nila na matapos daw nilang marinig ang malakas kong tili ay agad daw nila akong pinuntahan. Pero wala na raw akong malay nang makita nila. Ano daw bang nangyari sa akin? Pagkatapos kong ikwento sa kanila ang nakita ko ay hindi na sila nagtaka. Ilang beses na raw kasing may nakakita doon sa babaeng nakabigti. Madalas daw ay yung mga naiiwang mag-isa sa kwarto kung saan ako natutulog. Ang sabi pa nila, mas mabuti daw na umuwi na lang ako sa Laguna every weekend o kaya ay makituloy sa bahay ng kaibigan. Kinaumagahan, sa may-ari na ng dorm ko nalaman na estudyante raw pala yung nakita kong nakabigti. Nagpakamatay daw ito dahil ayaw panagutan ng boyfriend ang pinagbubuntis. Hindi naman daw madalas magpakita yung multo. Nagpapakita lang daw ito sa mga nag-iisa sa kwarto. Minalas lang ako, Sir Neb, at ako ang natsyempohan. Ito po ay kwento ng Tito Lester ko. Kapatid siya ni Papa. Medyo close siya sa aming magkakapatid dahil palagi siyang dumadalaw kay Papa para makipag-inuman. Kaya ko rin nga nalaman itong mga bagay na nangyari sa kanya dahil kapag lasing na sila pareho, grabe na akong magkwento si Tito Lester. Daig pa yung reporter sa TV. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang ibahagi ang kwento niya at pumayag naman siya. Nagsimula raw ang lahat noong panahon na walang-wala si Tito Lester. Nalugi yung negosyo niyang karinderya at dahil halos lahat ng ipon niya ay doon niya pinasok, talagang nalubog sa utang si Tito. Mag-asawa na sila noon ni Tita Nerissa. Muntik pa raw silang maghiwalay dahil sa nangyari. Umabot sa puntong desperado na si Tito. Lumapit siya sa isang mangkukulam, Sir Neb. At sa tulong ng mangkukulam, nakipagkasundo raw siya sa demonyo. Parang aninong may sungay raw yung itsura nung tinawag nilang demonyo. Humingi si Tito Lester ng kayamanan, kapalit ng kahit anong hilingin ng demonyo. 1 linggo lang, Sir Neb, nalaman na lang namin na nanalo raw sa loto si Tito. Halos 3 araw ang naging celebration ng pagkapanalo niya.
Kahit kaming mga kamag-anak ni Tito ay nabigyan ng balato sa laki ng pinanalo niyang pera. Lumipat sila sa kabilang bayan at doon sila nagtayo ng 2 palapag na bahay na dream house ni Tito. 1 taon lang ang lumipas, Sir Neb. Tapos na yung bahay at nabuntis na si Tita. Lalaki yung naging anak nila at pinangalanan nila itong Kenneth. Sabi sa akin ni Tito, simula nang pinanganak ang anak nila, doon na raw nagsimula na bumulusok ang buhay nila. Simula nga nung iuwi nila si Kenneth sa bahay, halos gabi-gabi raw na naririnig ni Tito na may naglalakad sa kwarto nila tuwing gabi. Hanggang isang beses ay naaktuhan niya mismo kung sino yon. Yung demonyo ang nakita ni Tito. Nakadungaw daw doon sa crib ni Kenneth. Parang pinapanood yung bata na matulog. Sabi ni Tito, natakot daw siya. Wala siyang lakas ng loob para labanan yung demonyong dumadalaw sa anak nila. Halos gabi-gabi raw yun na nangyayari. Malusog naman na bata si Kenneth, kaya sobrang hindi makapaniwala si Tita na bigla na lang itong nagkasakit at nang isugod nila sa ospital. 1 araw lang at namatay din ang bata. Walang malinaw na dahilan ang kamatayan ng bata. Sinasabi na lang na SIDS daw ang dahilan. Pero si Tito, Sir Neb, alam niya ang nangyari. Yun ang kapalit ng pakikipagkasundo niya sa demonyo. At hindi rin natapos sa ganoon ang lahat. Simula nang mamatay si Kenneth, halos araw-araw daw silang nag-aaway mag-asawa. Sabi ni Tito, parang may bumubulong sa kanila na makipagsagutan at saktan ang isa't isa. Sa tindi ng mga bagay na pinag-aawayan nila ay umabot sa puntong nasaktan ni Tito si Tita. Naghiwalay sila matapos yon. Habang nangyayari yon ay unti-unti rin na nalulugi ang mga negosyo na tinayo ni Tito. 3 taon lang ang lumipas ay nagsara lahat ng negosyo ni Tito at pati yung bahay na pinatayo at ilang kotse na naipundar ay binenta nila sa ilang kakilala. Sa ngayon, Sir Neb, walang trabaho si Tito at wala rin siyang bahay. Nakikituloy lang siya sa mga kamag-anak. Minsan nakikitulog siya dito sa amin. Kwento niya sa akin, hanggang ngayon daw, dinadalaw pa siya nung demonyo na pinagkakautangan niya. Hindi naman daw niya alam kung ano pang ibabayad niya kasi sa ngayon ay walang-wala na raw siya.